Naghahanap ka ng lugar na mapupuntahan para matuto, mag-relax at makalapit sa kalikasan. Isang agrotourism spot sa Los Baños, Laguna ang dapat mong bisitahin. Dito po pinagsama-sama ang agham, teknolohiya at agrikultura para sa mas produktibong kinabukasan. At para ibahagi po sa atin yung detalye patungkol dyan, ay makakaparin po natin ang project leader ng sikat ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry na si Miss Melinda Mondoñedo. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, Miss Melinda, si Diane Querer po ito with Audrey Goreseta. Pwede po ba ninyong ipaliwanag kung ano po ang agroturismo at paano po ito nakatutulong sa pagpapalago po ng industriya ng agrikultura sa bansa? Ang agritourism po o kilala din bilang farm tourism ay kombinasyon po siya ng agricultural practices at tourism activities. Through farm tourism po, we offer yung mga visitors natin ng chance na ma-experience nila yung mga rural life, matuto about farming, and at the same time ma-enjoy yung natural beauty at ang mga agricultural produce ng ating bansa. At sa kasalukuyan po, ang Pilipinas ay recognized as the leading agritourism destination globally with mga various farm offering unique experiences. At lalo po itong pinagtibay ng Republic Act 10816 o yung Farm Tourism Development Act of 2016 kung saan po naglalayon itong batas na ito na magkaroon ng legal framework ang development at promotion ng farm tourism dito sa Pilipinas. Well, ma'am, isa sa mga naging atraksyong pang agrotourism ng Los Baños ay yung Seeds and Seedlings Plaza. Paano po ba ito nagsimula at ano yung layunin nito sa industriya ng agrotourism sa Los Baños? Yes po. Bali, ang Seeds and Seedlings or mas kilala po siya as SNS Plaza, dito po sa Bureau of Plant Industry Los Baños ay itatag noon pong 2018 pa. Bali, ang SNS Plaza po ay isa sa mga na-transform na SciCat Farms o yung Science and Technology for the Convergence of Agriculture and Tourism. Itong SciCat po ay programa na initiated po ng DOST PCARD na sumusuporta nga po sa agritourism at initially, yung goal po ng SNS Plaza ay masuportahan po yung mandato ng Bureau of Plant Industry na makapag-produce, makapag-provide po ng mga quality seeds and planting materials at mag-demonstrate ng technologies. Through SciCat approach nga po, naging bahagi na ng layunin ng SNS Plaza ang makapag-educate, makapag-train ng mga visitors, ng mga turista sa iba't ibang mga dinademonstrate nga po nating package of technologies, yung mga pinopromote natin na teknolohiya sa SNS Plaza, habang nagpo-provide po tayo ng fun, ng mga recreational activities and nurturing green experiences sa ating mga visitors. Kaya yun po, na-consider ang SNS Plaza talaga as one of the farm tourism site dito po sa Los Baños na nagpo-provide ng mga impormasyon kung paano po ma-diversify ang farmers' income. Talking about the technology, ma'am, ano po ang mga teknolohiyang matutuklasan ng mga bisita sa SNS Plaza na makatutulong po sa mga magsasaka at mga negosyante sa sektor po ng agrikultura? Ayun po, excited po kami na i-share sa inyo na sa kasalukuyan, meron po kaming 13 package of technologies na pinopromote. Ito po yung mga teknolohiya na na-develop ng mga researches na ginawa po ng Bureau of Plant Industry at ng iba pa po mga research institution dito sa Pilipinas. So, kabilang po dito yung organic production since ang SNS Plaza po ay organic based. And then, we also promote po yung herbs production, black pepper production, field legumes, featuring po yung mga mung bean, soybean, peanut, then edible landscaping, syempre po yung ating urban agriculture kung saan fini-feature natin yung mga container gardening. We also have po yung dragon fruit production, oyster mushroom cultivation technology,
then leafy vegetable under Lonat Tunnel. Nagpo-promote din po tayo on hydroponics and protective cultivation. At yun atin pong garlic production. At meron din po tayong pinopromote na fruit vegetable grafting technology. So, hindi lang po mga fruit crops yung ginagraft. We also have the technology for the vegetable grafting. And then, yung mga traditional vegetables and fruits po ng Pilipinas. Well, so, yun po yung ilan sa mga teknolohiyang makikita sa Palasa. Okay po ma'am, ano po ba yung mga hakbang na ginagawa ng SICAT at ng DA-BPI upang matiyak yung pagpapanatili ng mga inisyatibang ito at mapalawak pa yung mga benepisyo nito sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura? Gaya nga po nung mga nabanggit ko po kanina na ang SNS Plaza po, nagsiserve siya ngayon as one of the farm tourism site dito sa Los Baños. So, bukod po sa nagpo-provide tayo ng nagsha-share tayo ng mga knowledge, ng information, nagka-capacitate po tayo ng mga skills. We develop the skills po ng mga farmers or other visitors po na pumupunta sa plaza. Nagli-lead din po kasi ng creation and employment ang farm tourism at mga entrepreneurship opportunities po habang nagpo-promote at nagso-showcase po tayo ng mga sustainable agriculture technologies na na-develop po dito sa ating bansa. Well, Ms. Melinda, maraming salamat po sa pagbigay ng mga mahalagang detalye patungkol sa inisyatibang ito. Si Ms. Melinda Mondoniedo, marami pong salamat. Maraming salamat. Maraming salamat din po.